manggamot ka at mangaral. Imagine, nakatanggap ka ng ganyang klaseng direktang utos mula sa itaas. At hindi lang yan, may kasama pa itong napakabigat na kondisyon na yung mismong boses mo, literally, ang boses mo ang magsisilbing lunas sa mga may sakit at bawal kang maningil kahit piso. Grabe, di ba? So paano nga ba ito ginagawa sa totoong buhay? Simulan na nating himayin. Ang utos na iyan ay ibinigay umano kay Narciso Olalo, isang faith healer ngayon na umaagaw ng matinding atensyon sa digital space dahil sa sobrang kakaiba niyang pamamaraan. Sa pagsusuring ito, titignan natin ng objektibo at detalyado ang mga claims, turo at mismong mga pangitain ni Olalo. At para clear tayo, ang lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay ibinase natin 100% sa kanyang sariling inilathalang teksto at materyales. Walang dagdag, walang bawas, at wala tayong pinapanigan. Gusto lang talaga nating intindihin kung ano ba talaga ang sinasabi ng kanyang mga turo. Okay, para mas madali nating ma-digest, heto ang daloy natin. Una, pag-uusapan natin ang hinirang nakasangkapan. Pangalawa, yung mismong proseso ng banal na panggagamot niya. Pangatlo, ang tatlong kahilingan o yung 3Ps. Pang-apat, yung tinatawag niyang power of mind. At panghuli, ang kwento ng marangal na manggagawa. So simulan na natin. Number 1, ang hinirang nakasangkapan at kung paano niya pinalalaganap ang mensahe niya. Naisip niyo ba kung paano gumagalaw ang isang faith healer sa panahon ngayon na puro internet na? Ang interesting dito kay Olalo ay yung pag-blend niya ng old school na pananampalataya at ng modern tech. Ayon sa kanyang mga posts, nanggagamot siya gamit lamang ang boses niya. Yes, boses lang, hindi na kailangan ng pisikal na hawak. At ginagawa niya to habang naka-live sa Facebook, sa YouTube o nagpo-post sa blogger para ma-reach yung mga followers niya kahit saang lupalop pa sila yung mundo. At ito yung pinaka-catch, walang bayad, libre. Para mas malinaw, basahin natin to. Sabi niya sa isang isinulat na mensahe, walang perang kukolektahin, kahit isang sentimo. Ito ay dapat lubos na libre. Talagang mahigpit siya sa rule na to. Ayaw na ayaw niyang pinagkakakitaan ang panggagamot dahil direktang utos daw ito mula sa itaas. Moving on sa pangalawang bahagi, paano ba talaga gumagana ang proseso ng banal na panggagamot? Sino ba talaga ang may power dito? Kung titingnan nyo rito sa comparison natin, napakalinaw ng boundary na ginawa niya sa kanyang mga teksto. Sa kaliwa, nandun ang Diyos. Siya daw ang may hawak ng power para magpagaling. Sa kanan naman, si Olalo lang yung nagagamot. Kumbaga, siya lang yung pisikal na instrumento, yung megaphone para maihatid yung lunas. Palagi niyang rini-remind sa followers niya na wala siyang sariling kapangyarihan. Nagiging tulay lang talaga siya. Dahil sa setup na yan, may dalawang steps o requirement kung gusto mong gumaling sa pamamagitan niya. Una, kailangan mong maniwala na si Olalo nga ang chosen instrument. Pangalawa, dapat may solid kang pananampalataya kay Jesus Christ bilang ultimate healer. Hindi pwedeng isa lang dito, kailangan yung dalawa. Punta na tayo sa pangatlong bahagi. Ano ba yung core doctrine niya? Ito yung tinatawag niyang ang tatlong kahilingan. Sa lahat ng binabasa nating dokumento niya, laging bumabalik dito sa 3Ps. Pagsisisi sa mga kasalanan, pagbabago ng maling paniniwala at buhay, at lubos na paniniwala. At heto ang nakakagulat. Ina-assert niya na itong tatlong ito daw ay nangingibabaw higit pa sa anumang relihiyon. So, whether ano man ang relihiyon mo, ito lang daw ang tatlong hinahanap ng Diyos sa iyo. Para mas magets natin, heto mismo ang quote mula sa kanyang nilatala. Tatlo lang ang kailangan ko sa tao, pagsisisi, pagbabago, at lubos na paniniwala. Pinapasimple niya yung buong framework ng spiritual responsibility ng isang tao, pero napakabigat gawin, di ba? Ngayon, sa pang-apat na bahagi, pag-usapan natin itong medyo kakaibang claim niya, ang power of mind. Teka lang, bago kayo mag-isip ng iba, sa kanya, iba ang ibig sabihin ng power of mind. Hindi ito yung literal na talino o high IQ ha. Sa framework niya, isa itong supernatural na gift kung saan pag kinausap ka niya, para raw siyang nanonood ng pelikula ng buong buhay mo. Nakikita niya lahat ng kwento mo at pati na rin daw ang mga kasalanan ng mga tao. Literal, na kahit buhay pa o matagal ng patay. At the same time, sinasabi rin sa mga tekstong ito na kaya niyang makita ang future. Kaya niyang hulaan ang mga parating na pangyayari o makakita ng trahedya bago pa man mangyari. Kaya pala madalas siyang nagbibigay ng mga warning sa social media na lalo namang nagpapatibay ng image niya bilang isang propeta para sa mga followers niya. Okay, panglimang bahagi. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito?
Ito ang kwento ng marangal na manggagawa o yung pangitain sa Poso Negro. So, bakit siyang napili? Ano bang naging batayan? Isipin niyo yung eksenang ito na ibinahagi niya sa kanyang mga kwento. Nandoon daw siya sa bahay ng isang family friend nung binata pa siya. Namumulot lang daw siya ng panggatong nang biglang hilahin siya at palihim na yakapin nung panganay na babae. Nakita pa nga raw ito ng kasambahay nila. Tapos nalaman na lang niya na siya pala ang first love nung babae. Pero anong ginawa niya? Wala. Hindi siya nag-take advantage sa sitwasyon. Ayon sa kanyang pangitain, may narinig siyang boses mula sa itaas na nagsabing, hindi mo nagawang magsamantala kahit alam mong minahal ka niya. Ito raw mismo ang dahilan kung bakit siya pinagkatiwalaan. Kumbaga, nakapasa siya sa test ng karakter at pagrespeto sa kapwa. Ngayon, dito na medyo nagiging surreal ang pangitain niya. Sa parehong panaginip daw na yun, pumunta siya ng kusina at may nakita siyang isa pang lalaki, isang karibal na manliligaw. At ang lalaking ito, get this, naliligo umano sa dilaw na tubig na galing pa sa Poso Negro. Literal na septic tank. Ang lala ng simbolismo, di ba? Isang malinaw na metapora para sa maduming intensyon ng lalaking yon. Siyempre, pagkakita niya rito, binalaan agad niya yung pamilya, tapos bigla na siyang nagising mula sa vision. Ang buong eksenang ito, pinaliwanag at hinimay niya ulit ng detalyado sa kanyang Facebook Live broadcasts habang pinapanood ng libu-libo niyang followers online para makuha ng spiritual na aral. Nakakamangha, di ba? Mula sa napaka-personal na pangitian tungkol sa septic tank hanggang sa panggagamot-gamit lang ang boses via social media. Talagang nagbabago na ang panahon. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay ngayon, mag-iiwan ako ng isang tanong na sana'y pag-isipan nating lahat. Habang ang mga sinaunang gawain gaya ng panggagamot at pananampalataya ay patuloy na nagla-live sa mga screens natin araw-araw, paano tuluyang babaguhin ng digital age ang personal nating pagdana sa mga bagay na dati ay napakasagrado at pribado? Hanggang sa muli nating pagsusuri, manatiling mausap.